Nasa kustudiya na ngayon ng Philippine National Police sa Camp Crame si dismissed Mayor Alice Guo. Sabi ng PNP, itatrato bilang normal na detainee si Guo at mananatili sa ordinaryong kwarto. Alamin natin ang sitwasyon doon live mula sa Crame. Naroon ang ating kasamang si Maris Umali. Maris? Susan, mas mahigpit nga seguridad ang pinatutupad ngayon ng mga authorities dahil nga po sa binabanggit na death threat nitong si Alice Guo. Sa ngayon nakikita natin mayat-maya yung pag-iikot, yung pagpapatrolya ng mga authorities dito, iba't ibang units yan at syempre nakaantabay din yung mga media para sa mga giging susunod na galaw nitong si Alice Guo. At bago nga kanina ay bago mangyari ito na tahimik yung sitwasyon ngayon dito, pasado alas 3:06 to be exact, nandalhin dito sa PNP Custodial Center itong si Alice Guo sakay ng coaster. At sa punto pong ito, makausap natin si DILG Secretary Benhur Abalos para bigyan pa tayo ng mga karagdagang detalye. Ano nga ba ang mangyayari na susunod dito kay Alice Guo? Magandang umaga po sa inyo, Secretary Abalos. Si Maris Umali po ito. Live po tayo sa unang balita. Yes, Maris, magandang umaga po at sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood. Magandang umaga po. Una po sa lahat, congratulations at pasensya na po kayo. Dinig po namin at ramdam namin yung pagod sa inyong boses, pero pasensya na po at kayo at kailangan namin kayong gisingin. Una po sa lahat, nabanggit po kasi ni Alice Guo sa inyo mismo na meron siyang death threats. Saan daw po nanggagaling itong death threats na ito at ano po ang binanggit niyo sa kanya? Walang sinabi niya ay siya ay natatakot sa kanyang buhay, no? Dahil siya ay humingi ng konting minuto na kausapin kami ni General Marbil at yung ang sabi ni General na baka pwedeng i-tape at ipakunan pa nga ng litrato ito para mai-record, no? At siya ay hindi pumayag magpa-tape, no? Kaya dinodocument sana namin para malinaw. At nung nasabi niya na meron daw mga patay sa kanya, ang sabi nilang, actually, ang sinabi ko sa kanya ay huwag siya matakot, no? Sabihin niya lahat sa mga otoridad, malaking pangalan, kung sino man itong mga taong ito, no? At yung buhay niya ay papangalagaan namin. Pinangako namin sa kanilang dalawa ni General Marbillo. Secretary, binanggit ba niya sa inyo kung sa paanong paraan ipinararating sa kanya yung death threat? Through text messages po ba? Through calls? At how persistent are these death threats na ipinararating po sa kanya? Well, wala naman siyang nabanggit, no, kung paano ito. Very generic ang pagkakasabi niya sa atong general, no. At ang importante lang kasi sa amin ni General Marbil ay matapos ang aming misyon na maibalik siya at of course masabi niya ang katotohanan sa Senado at sa hukom, no? At kung talagang matukoy niya kung sino itong mga taong ito. May nabanggit kayo, Secretary, na dapat makuha si Alice Guo at makuha siya from Indonesia, mabalik dito sa Pilipinas bago mag-alauna ng madaling araw dahil nga po kung hindi ay pakakawalan siya. Can you just expound on this, sir? Yes, nung umagang noon ay nasa Bicol ako at nakatanggap ako ng tawag kay General Marbil. At alam niyo po ito kasing operasyon na ito ay nagbunga ng tinatawag na police to police. Meron po kaming agreement sa Indonesia na kung may mga huli sila at may mga huli tayo at kung anumang aktibidad, ay ang pulisya natin at pulisya nila ang magtutulungan. At sinabi nga nila na sa kanila si Alice Guo na dapat aksyonan namin hanggang 1:00 ng umaga, no? So, wala na kaming panahon noon. Nung nandun nga ako sa Bicol, nagpahanap na ako ng eroplano dahil alam mo, kung gagamit ka ng commercial airfare, napakahirap, may protocol ka pa dahil may dala ka isang taong nakahandcuff, no? Napakabigat. Kaya, humingi ako ng tulong sa kaibigan ko, nang hiram ako ng eroplano at inuulit ko po sa ating kababayan. Walang ginastos po rito ang pamahalaan ni Cinco. Dahil natatakot kami at sinabi sa amin deadline, kung hindi namin magagawa ito, ay papakawalan nila si Alice Guo noong 1:00. Kaya agad-agad kaming nagpunta sa Indonesia. And speaking of private planes, Secretary, maaari niyo po bang mabanggit kung sino ang may-ari nito?
Oh, yes, ang kaibigan ko si Mr. Chen. No? Siya po ang may-ari nito. Alright. Secretary, nais lang po naming linawin din, no? Kasi ngayon, meron na po siyang warrant of arrest. Bukod dun sa Senado, meron din po galing sa Capas Tarlac Regional Trial Court. And we understand that this will take precedence over the Senate warrant of arrest. So ano po yung magiging susunod na hakbang? Saan dadalhin itong si Alice Go? Dadalhin ba muna siya sa Tarlac to serve, of course, yung, para i-return yung warrant of arrest sa kanya? O paano po ba? At makakadalo pa po ba siya sa Senate hearing mamaya pagkatapos ng lahat-lahat ng ito? Well, ganito po ito para maunawaan ng ating kababayan. No? Si Alice Go ay meron po siyang tinatawag na contempt charge yata ng Senado. No? Yun po ang pinangahawakan. Kaya natin siya nakuha. Pero kung maalala nyo rin, nag-file kami sa DILG ng kaso sa kanya. Kaya siya na preventively suspended ng ombudsman. Itong kasong itong final ng DILG ay nagbunga at naging criminal case na siyang inihain naman ng ombudsman labang kay Alice Go. At nung araw din yun, which is kahapon, ang RTC Capas ay nag-issue na ng warrant of arrest. No? Kaya kung mapapansin ninyo, pagdating namin, binasahan kagad si Alice Go nitong warrant of arrest at siya ay yung minagshot, fingerprint, binigyan na si IDG, no? At dahil dito ay yun na ngayon kanyang tinake custody siya ngayon ng CIDG. Ganito lang, Maris, no? Importante kung ano yung proseso ng batas susundin namin, no? At yun nga, yung proseso ay siya ngayon ay merong warrant of arrest, so under na siya ng CIDG. Kung may hearing mamaya, hindi ho namin kontrolado yan. Ang korte, ang may control na yan. Kung anong order na sabi ng korte, yun na susundin namin. Siguro mag-ugnayan na lang ang korte at ang Senado kung anong magandang gawin dito. At kami naman ay tigasunod lamang. No? Ganun naman gagawin po ng PNP po rito. Alright, very quickly, Secretary, may nakapansin po kasi, may pumupuna na may parang special treatment daw po dito kay Alice Go at nagpa-picture pa po ang ilang mga taga-gobyerno kay Alice Go. Ano po masasabi niyo rito, Secretary? Well, ganito lang, no? Unang-una yung kaming tatlo ni General Martir. Yun yung panahon na humingi siya ng panahon na umupo sa amin at magpakuha ng magsabi sa amin na kung pwede raw magsabi siya ng konting bagay at pinasinabi yung death threat. At naalala ko noon na gusto nga i-record ito ni General Marbil, no? Kaya may kumuha ng litrato. Sa totoo lang, Maris, nakatingin ako sa camera, hindi ko maalam kung ano yung post niya eh. Kung siya ay nagpa-cute o kung ano pa man, no? Hindi ko alam na doon na lang nga na ano yun. No? Siyempre, nakatingin ka, hindi ka naman nakatingin sa kanya. No? At pangalawa, ito lang sana malaman ng kababayan natin. Nagpunta kami roon, hindi namin alam kung makukuha namin si Alice Go o hindi. Malaking sugal sa amin ito. Kung hindi namin siya nakuha, siguro kahiya-hiya kami na pinagtatawanan namin. Ang mission namin dito ay kunin siya. At ang tagal namin kinausap yung Indonesia. Halos isang oras po ako nakipag-usap sa kanila kasama si Chief Marbil. No? Para ma-request na may uwi namin si Alice Go. Hindi ho biro ang ano ito. And yet, we took this. No? Inano namin ito, hindi sugal ito, ito'y trabaho namin, no? Nagginampanan po namin. And masasabi ko lang po, mission accomplished, na iuwi po namin si Alice Go. No? Ako'y nagpapasalamat po sa Philippine National Police, sa BI at sa NBI po. And congratulations po sa successful and safe arrest dito kay Alice Go at sa pagdadala sa kanya rito pabalik sa bansa. Maraming salamat po sa inyong panahon at sa impormasyong binigay niyo po sa amin, DILG Secretary Benhur Abalos. Magandang umaga po sa inyo at ingat po kayo. Maraming salamat po. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.